after ng pamilya, ang next daw, base din sa research ko, your second chair ay sarili. Sarili. Bakit kailangang mag-work hard para sa sarili, Bubay? Very important yun kasi... Huminga ka na malalim kasi hindi mo ginagawa yan. Dati hindi ko siya talaga ginagawa pero ngayon napaka-importante niya na kahit mga konting pasyal lang to reward yourself. Ginagawa ko na ngayon. Yung nagbabagyo na 24 hours. Diba? Tuesday. Ang gagawin niya, magsaset kami. Matatapos kami 3. Sasakayan ng bus 4. Yes. Tapos magbabagyo siya buong maghapon. Gabi, uuwi na rin siya. Gusto ko na mag-ikot. Kubaw lang yung Baguio. Kasi ang lapit na lang, diba? 4.5 hours na lang pag madaling araw. So maghapon ka na doon, magkakain ka lang sa Session Road, mag-ikot-ikot, ganyan. Sariwang hangin. Oo, sariwang hangin. Oo, makakapag-reminisce ng mga ginawa mo noong time na yun. Kung saan ka nag-booking. yan. Ito yung nervous na. Ay! Tapos uwi ka ng ganyan. Tapos malaman-laman mo, pag uwi mo ng Manila, nandun pala si Ate Tuesday tsaka yung jowa niya. Hindi man lang kami nagkita. Magme-message na lang kami sa stories. Pero yun nga, para sa akin napaka-importante nun. Kailangan mong minsan ini-schedule mo, minsan talaga sasabihin mo, kailangan ito by April, dapat pupunta ako ng Thailand, ganyan. Way of rewarding yourself na hindi mo ginawa before. Diba? Na ang maganda yan, hindi siya late mo na-realize. So nagpapasalamat ka na, alam mo yun, dumating na yung point na kaya mo na, able ka na to reward yourself. Kailan nagsimula to na isinama mo na ang sarili mo sa bilang? Kasi ito yung lagi nating sakit, no? Bilang breadwinner ng pamilya, bilang panganay. Inuuna natin yung mga nasa ibabaw ng listahan, pero wala tayo sa listahan mismo. Kailan ka nagsimula na maging ganun yung mindset mo, Norman? Nung nag-start ako mag-Ate V. Ano yung Ate V? Star for All Seashore. Nakakaloka! So 2016? Hindi, ito yung na mild stroke ako after nun. After nun? Yes, kasi yun din yung advice sa akin ng doktor ko. Kailangan magkaroon ka ng mindset palagi na hindi ka dapat nag-overthink. Na once na nangyari yon, at least magbakasyon ka, ganyan. Punta ka sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan para makabalik ba sa sistema yung mga bagay-bagay. Correct. Ato, may isi-share ako sa inyong science tidbit. Ay, wow! Okay. Ang tawag dito sa term na to ay neuroplasticity. Wow! Neuroplasticity. May alam na ganun si Miss Tuesday. Neuroplasticity. Plasticity. Yan, Bago neuroplasticity. sa pandinig ko yan, go. Okay, para sa mga taong natatakot magka-Alzheimer's or maging makakalimutin sa kanilang pagtanda, chances are, kasi you keep on doing the same things all your life. You keep eating the same food, you keep doing the same activities, the same job, the same people ang kausap mo. So ang brain mo hindi nag-grow. Ang brain mo kung ano yung neural pathways. Wow! Neural pathways. It's the same. So ang suggestion ni Bubay, sabi mo ko, di ba, ginagawa mo na yung mga bagay na hindi mo nagagawa before. Yes. Kasi may resources ka na, mayaman na si Bubay. Hindi naman. Second chair. Wow! Dami nga pa bling-bling sa hats. Diba? Wala yan, syempre. Gusto nyo ba? Ay, may pa-hubs, may pa-envelope. Mamaya. Madam Chair. So anyway, ang suggestion ko para sa mga nababurnout, napapagod, may nakakaramdam ng edad, may mga sumasakit-sakit na sa katawan. Yes. Baka ang sagot lang, gumawa ng mga bagay na hindi pa natin nagagawa before, i-challenge natin ang mga sarili natin. Like, traveling alone. Yun. Yan, number 1 yan. Ano ko yan? Isa sa mga fear factor favorite ko yan. Gawin mo na yan. Ngayong edad mo na to, eto Sige. yung panahon na yon. Yung mga madadali lang kayo, yung mga madadali lang tapusin mo yung puntahan. episode. Umalis. Travel alone. Pwede yan, mag-Bangkok ka, mag-Hong Kong. Okay lang naman yung malalapit True. lang, di ba? O simulan mo sa Baklaran muna. Ganyan. Yan. Naku, dalas ko dyan. Magdasal ka tuwing Wednesday. But anyway, the point is, dapat lagi nating china-challenge ang mga sarili natin. Kung Yun. tayo mapako sa isang bagay, gumawa tayo lagi ng mga bago para nag-grow ang brain. Ako ginagawa ko na yung Tuesday, Your Honor. Yung yung about sa pagkain. Hindi na the usual food na kinakain ko before yung kinakain ko ngayon. Lalo na ngayon, you have to be careful. Kasi di ba may health scare Hindi, ka. mas madalas na yung mga tumatango-tango nga kinakain ko. Sige nga. Take us through that tango-tango, ha? That experience. No, I mean, the day that it happened to you. Tapos may realization ka, nako, hindi na balanse. Puro na lang ako work. Ano yung mga thoughts? Ano yung pumasok sa isip mo? Halimbawa, ako si Bubay, nakahiga ako sa ospital. Anong naisip mo nun? Siguro, more on fear.
Na paano pag hindi ako makabalik sa normal, yung ganun. Kasi nararamdaman mo sa sarili mo na it's not normal, hindi na ako to, hindi to yung dating ako, ganyan. Pero minsan pag kinalma mo yung sarili mo, yun ganyan sinabi ko kanina, kailangan mo daw talaga. Very important yun to calm yourself palagi. Yes. Huwag ka mag-overthink, do not overthink para mas lalo kang alam mo yung maghang na tinatawag nga. So nakatulong sa akin yun para makabalik ulit. Kahit hindi yung 100% na sinasabi kong balik, like before. Like baby steps. Oo. Okay lang naman kasi nakikita ko naman na nag-improving. Diba? Pag nakikita mo you're improving, doon ka na ulit, lumaban ulit. So mindset po sa mga tagapakinig, importante ang estado ng kaisipan. Yes. Sa paggaling, sa pag-recover. Correct. Ang ganda niya, pero alam mo, nag-worry talaga ako legit. Di ba may message kita? Yes, Ate Chus. At hindi ako nag-reply. Hindi siya nag-reply. Oo, kaya lalo kami nag-worry. Kasi syempre nga naman may sakit yung message mo. Gusto mo, nag-reply. Agad-agad. Okay ka naman. Nag-reply ka pero GRH exclamation. Ganun yung mga reply. Walang ibig sabihin, walang sense. Pero back to my worry. Kasi kilala natin siya bilang, sabi mo nga, aktibo. Yes. Ang daming energy. 100%. Tapos biglang, nagkasakit. Would you say, Bubay, na maraming mga dahilan at ang mga kapwa natin Pilipinong mga breadwinner nalalagak sa ganitong klaseng pressure? Kunyari, trabahante ako na regular, kahit hindi sa showbiz. Paano ba yun nakaka-contribute sa walang kawalan ng balance? Halimbawa, bigyan kita ng example. Dito sa Pilipinas, normal ng practice sa mga empleyado yung pinag-o-overtime ka, pero walang overtime pay. No? Oo. So sa tingin mo ba, na-experience mo na rin ba ito na puwersa ka magtrabaho more than you should dahil sa mga bagay na ito? May mga ganong may na-experience na akong ganyan before, pero luckily hindi na yung ngayon, yung nangyayari sa atin ngayon. Kaya mo nang magsabi ng no. Oo. Dati kasi nangyayari dyan, naging mahihain tayo, yes lang tayo ng yes, di ba? Totoo yan, di ba? Kasi baka hindi na kukunin nito, ganyan-ganyan. Baka may masabi siya. Oo, pero ngayon pwede ka naman palang mag-no, di ba? Hindi naman pala masamang mag-no, lalo pag hindi na talaga kaya ng katawan mo. Huwag mong pilitin. At very important kayo sinabi mo tungkol sa ganyan nga yung sa Pilipinas ngayon, di ba, wala silang mga vacation, halimbawa. May share ko lang sa Japan, nung nag-Japan akong ganyan, na observe ko yung mga tao doon, paggabi, nagkikita-kita sila, tapos biglang nag-uusap na sila about life, tapos nagiinuman lang silang ganyan. So parang sabi ko, ang ganda naman ito, ba't sa Pilipinas hindi ko nakikita yung ganun, na alam mong galing silang work, pero nung nagkita-kita sila, alam mong hindi trabaho yung pinag-uusapan nila. Yung di ba kahit Japanese yung salita nila. Paano mo na, teka, tanong ko paano mo naintindihan? Kasi gumagano sila. Paano mo naintindihan na ang pinag-uusapan nila yung life? Kasi tumatangos, Oo, Tony. Grabe naman to. Sabi ko, sa atin, di ba, ano naman ginawa mo na naman, nag-overtype ka na naman. Yung boss ko, ganyan. Boss, pinag-uusapan about work pa din. Nagigets ko yung sinasabi mo. Kumbaga, parang iwan natin ang trabaho sa trabaho. Pag oras ng pahinga, wag na natin dalhin yung work. Yes. Tama rin yun. Yun na-observe ko. Makinig kayo Tingnan mo, traveling talaga is a great teacher. Diba? Nakaka-observe mo yan Nakita mo sa pagbiyahe mo Eat, pray, love, and obey. Obey. Wala ka na. Tatlo lang siya. Meron pa ba? Pray, love. Binago yung book. Malay mo gumawa silang bagong movie. Sabi ng ay pwede pala yun, no? Ayan. Tama. Bukod pa dyan, sa nagwo-work masyado, tapos go-overtime, hindi naman bayad. Next, nagwo-work pa rin kahit naka-leave. Ginagawa mo na ba to na sa bakasyon ka, tapos para ka pa rin nagwo-work? O pag bakasyon ka, bakasyon talaga? Pag bakasyon talaga. Okay. Depende na lang pag may papagawang plug. Di ba? Sa T-Bats, di ba? Uy, gawin mo daw to. Kasi may plug ka kailangan daw. So kahit nakapanlalaki ka, kailangan mo mag-makeup. Sabi ko, may makasama akong taga doon. Imimit mo halimbawa sa sa Japan o kaya sa sa London, may imimit kang ganyan. Pero hindi mo sila imimit kasi kailangan mo munang mag-makeup kasi kailangan mo nang ipasa yung plug para kasi i-airy na daw sa Sunday, ganyan. Pero okay lang naman kasi work nga yun. So kahit bakasyon mo, pang lalaki yung damit, binabaon mo to. Kaya may dala ko dapat palagi na kahit papaano yung mga basic lang, lipstick, eyeliner. Kaya pala, pag nakikita kita, kala mo lagi ka may biyahe. Kala mo lagi pa airport. Kasi nung nakita ko siya, normal day lang. Di ba, be? Tatlo yung maleta. Kasi may mga dala-dala talaga ako palagi. May pasingit kasi ng work just in case. Nambibigla sila. Aryan, alam mo na. Nasabi ko na yung sama ng loob ko. Dapat
tayo ganun, may pa-boy scout level, yung laging handa. Laging handa. Kailangan strike anywhere. Pero suggestion natin sa mga nanonood, kasi nga gusto natin silang tulungan. Yes. Pag nagbakasyon po kayo, hanggat maaari, magbakasyon kayo. Correct. At Yun nga. Tandaan ninyo yun. Yes. Huwag niyo kalimutan yung learn to say no. Ayan. Kaya o, huwag di kayong po ba? magpapagawa. Ayan. Hoy!